Isipin ng isang bansang bilyon-bilyon ang presyo ng tinapay. Buong sako ng pera ang dala ng mga tao sa tindahan. Ito ang Zimbabwe. Ang ating paksa, bilyon sa tinapay, diktadura, korupsyon, at gumuho na ekonomiya. Nang matapos ang 2000s, nagkaroon ng hyperinflation. Tumaas ang presyo araw-araw. Bilis bumaba ang halaga ng sahod bago pa man ibigay. Nawala ng laman ang mga tindahan. Naglaho ang pensiyon. Ang barter at cash dollar ang nagsalba sa araw-araw na bilihin. Hindi na naging normal na gamit ang pera. Hindi na ito naging pambayad at imbakan ng halaga. Balikan natin ang nakaraang Zimbabwe nang tinatawag pa itong Rhodesia. Lupa at kapangyarihan ay hawak ng iilang dayuhan. Halos walang karapatan ng karamihan ng mga lokal. Ang ekonomiya ay nakasalalay sa pagmimina at malalaking sakahan. Hindi nagbago ang baluktot na sistemang ito matapos ang kalayaan. Ang bagong patakaran ay humiling ng muling pamamahagi ng lupa at kita. Ngunit bumagsak ang produksyon dahil sa kawalan ng teknolohiya, kaalaman at pondo. Dahil sa kakulangan ng puhunan at pagsasanay, bumaba ang ani. Nagsara ang mga negosyo at lalong naging mahina ang sistema. Si Robert Mugabe ang namuno sa Zimbabwe matapos itong lumaya. Una, nangako sila ng pagkakaisa at pag-unlad. Ngunit ang kapangyarihan ay napunta sa iilang tao. Naging mapanganib ang pagpuna, lalong hamina ang mga kumpanya ng estado. Lumaki ang kakulangan sa budget. Ang mga desisyon ay para sa mga malalapit lamang. Ang patakaran sa lupa, walang suporta sa magsasaka ay nagpababa ng ani. Ang panggigipit sa oposisyon at kontrol sa media ay sumire sa tiwala. Sa pagtatapos ng kanyang pamamahala, hamina ang ekonomiya. Maraming tao ang naghirap, umalis sa mga negosyo at kabataan. Nawalan ng tiwala sa lokal na pera. Ang paglipat ng malalaking bukirin ng walang kagamitan at abot kayang pautang ay labis na nakasama sa ani sa Zimbabwe. Bumaba ang export, nagkulang ang foreign currency, ang gobyerno ay laging naglilimbag ng pera. Tinatakpan nito ang mga kakulangan. Nagdulot ito ng hyperinflation. Ang presyo ay nagbabago kada oras, hindi na kada panahon. Hindi makaplano ang negosyo ng pagbili at paghahatid. Umalis sa mga guro at nurse. Unti-unting nawawala ang halaga ng sweldo nila. Araw-araw nagmamahal ang pamasahe at bilihin. Nawala ang pera sa bangko. Huminto ang mga negosyo. Ang kakulangan sa pangunahing produkto ay dahil sa maling pamamahala. Hindi ito dulot ng natural na kalamidad. Noong 2017, naglabas ng armored vehicles ang militar ng Zimbabwe sa mga kalsada. Sinabi nilang pinipigilan nila ang krisis pampolitika. Umalis si Robert Mugabe. Naging presidente si Emmerson Mnangagwa. Nangako siya ng mga reforma, puhunan at trabaho. Nagbigay pag-asa ang mga unang senyales. Ngunit mabagal magbago ang mga institusyon. Naharap ang negosyo sa di mahulang patakaran. Nagreklamo ang oposisyon sa pamimilit. Binalot ng pagtatalo ang eleksyon. Hindi natupad ang inaasahang mabilis na pagbabago. Hindi pantay ang pagbuti ng pang-araw-araw na buhay. Maraming pamilya ang patuloy na nabubuhay sa padala ng kamag-anak mula sa ibang bansa. Ang militar ng Zimbabwe ay malaking puwersang politikal at ekonomiko lampas sa depensa. Kitang-kita ang papel nila noong 2017 at mga protesta kung saan sila ang nagubog ng kaganapan. Babala ito sa investor, hindi lang gabinete ang nagdedesisyon. Sa pang-araw-araw, damay ito ng tao. Sigalot ng elite ang dahilan ng kakulangan sa gasolina. Matagal na brownout, maagang pagsara ng tindahan, natutunaw ang ref, mga batay nag-aaral sa kandila. Direktang naaapektuhan ng stabilidad ang presyo at hanap buhay. Matapos ang hyperinflation, lumipat ang Zimbabwe sa dolyar at iba pang dayuhang pera. Naging malinaw ang presyo at sweldo. Napuno ang mga tindahan at bahagyang sumigla ang ekonomiya. Ngunit nililimitahan ng pagdepende sa dayuhang pera ang estado. Bawal mag-imprenta ng dolyar at mahirap kontrolin ang mga pautang. Sinubukan ng gobyerno ibalik ang sarili nilang pera. Nagpakilala sila ng mga bagong cashless na paraan. Maingat ang reaksyon ng mga tao. Sa unang aberya, bumalik sila sa dolyar na cash. Nagsimula ang dalawang sistema, opisyal na patakaran sa isang banda at presyo sa kalye sa kabilang banda. Mababa pa rin ang tiwala sa mga bangko. Noong 2024, nagpakilala ang Zimbabwe ng bagong pera. Nakaugnay ito sa ginto at iba pang asset, tinawag na ZiG. Simple ang layunin, pigilan ang pagtaas ng presyo. Nais din nilang ibalik ang tiwala sa kanilang pera. Kasabay nito, umaasa ang bansa sa malalaking proyekto at pautang mula China. Kabilang dito ang modernisasyon ng kuryente mula karbon, pagmimina at mga kalsada. Nagbibigay ito ng trabaho at kuryente. Ngunit pinalalaki nito ang utang at pagdepende sa ibang bansa. Ang katatagan ng ZiG at pagtaas ng kita sa export ang susukat. Malalaman kung makakamit ng ekonomiya ang matatag na takbo. Nagbago ang pandaigdigang limitasyon sa Zimbabwe.
Ngunit nanatili ang personal na parusa sa mga individual at kumpanya. Sinasabi ng gobyerno na ang parusa ang ugat ng problema. Itinuturo naman ng aktivista ang korupsyon, pagyurak sa media at marahas na pagbuwag sa protesta. Madalas may alitan sa eleksyon. Mahalaga ang resulta sa ekonomiya. Kung walang malinaw na patakaran at malayang korte, umiiwas ang malalaking investor sa matagal na proyekto. Konti ang pera at mabagal ang paglago. Kapag pinipigilan ng protesta, umaalis ang kabataan. Mataas ang unemployment, mahirap panatilihin ng mga profesional sa bansa. Inilarawan ng mga investigasyon ng mga gintong SMS sa Zimbabwe. Kabilang dito ang paglabas ng bullion. Madilim na transaksyon ang nangyayari. Nawawala ang foreign currency sa budget. Tinanggihan ng mga autoridad ang ilang paratang. Ngunit inamin nila ang problema sa kontrabando. Nangako silang ayusin ito. Para sa tao, simple lang ito. Marami ang nahuhukay na ginto. Kulang naman ng pera para sa gasolina at gamot. Habang malabo ang lisensya at pag-export. Banta ang bagong pera. Banta rin ang pangako ng katatagan. Kailangan ng malinaw na kontrata. Kailangan din ng tunay na accounting. Dapat mapunta ang kita sa ayos ng infrastruktura. Para sa gamot, tubig at kalsada. Sa Zimbabwe, kapareho ang kwento sa diamante. Nagbigay pag-asa ang mga minahan ng diamante. Ngunit mas kaunti ang natanggap ng gobyerno sa inaasahan. Nagkaroon ng alitan sa lisensya at pagbabahagi ng kita. Pinagsama ang kumpanya, binago ang patakaran para sa kontrol. Pero nanatili ang pagdududa. Hanggat walang totoong pera ang paaralan at ospital, hindi nakakumbinsi ang usapang pambansang yaman. Kung gagawing bukas ang kontrata at masusubaybayan ang bayad, makikinabang ang mga tao. Hindi lang ang iilang grupo. Kung wala ito, mananatiling ugat ng gulo at nasayang na pagkakataon ng diamante. Madalas kulang ang kuryente sa Zimbabwe. Sa tagtuyot, bumababa ang produksyon ng hydro plant. Sira-sira na rin ang lumang coal blocks. Mahal din ang imported na enerhiya. Kapag nawalan ng kuryente ng matagal, nagsasara ang pagawaan at barberya. Nasisira ang pagkain. Nalulugi ang maliliit na negosyo. Sa bahay, nagpapaandar sila ng generator. Ngunit mahal ang gasolina. Samantala, sinisira ng tagtuyot ang pananim na mais. Walang ani at kita ang mga pamilyang rural. Bagong power plants at pag-aayos ng linya ay nakakatulong. Ngunit kung walang matagalang investment, nauulit ang problema. Kailangan ng mga tao ang matatag na kuryente, tubig at murang pagkain. Mahirap ang kalusugan sa Zimbabwe. Walang gamot sa ospital. Nagbitiw ang mga tauhan dahil sa sahod. Nagkaroon ng cholera at mataas na HIV. Tumulong ang mga pandaigdigang pondo sa pagsusuri at gamutan. Maraming buhay ang nailigtas. Noong 2024, sinabi ng mga autoridad na kontrolado ang cholera. Ngunit may peligro pa rin dahil sa kulang na malinis na tubig. At hindi tuloy-tuloy ang supply ng gamot. Nakasalalay sa tatlong bagay ang pagbuti, tubig, gamot at bihasang manggagawa sa kalusugan. Kapag di matatag ang mga ito, puno ang mga klinika. Posible ang mga bagong paglaganap ng sakit. Milyon-milyong taga-Zimbabwe ang umalis para magtrabaho abroad. Tumaas ang kawalan ng trabaho, lalo na sa kabataan. Ang padala nila ay tumutulong sa pamilya sa pagkain, pag-aaral at gamot. Sinusuportahan din ito ang tindahan at nagbibigay ng dayuhang salapi sa bansa. Ngunit umaalis din ang mga profesional. Nawawalan ang ekonomiya ng mga makapagpapatayo ng negosyo at infrastruktura. Nakaliligtas ang padala ng pamilya sa budget. Subalit din ito mapapalitan ng pamumuhunan sa planta ng kuryente, kalsada at paaralan. Para bumalik sila taglay ang karanasan at pera, kailangan ng malinaw na buwis. Mahalaga din ang proteksyon sa puhunan at tapat na korte. Ang Victoria Falls at mga parke ng Zimbabwe ay nagbibigay ng trabaho at kita. Kung payapa ang bansa, dumarating ang turista. Kumikita ang lokal sa hotel, transportasyon at tour. Madaling maapektuhan ng turismo ng krisis. Ang balita sa gulo o brownout ay nagdudulot ng kanselasyon. Kailangan ng madaling visa, gumaganang ATM, gasolina at matatag na internet para umunlad. Kung magawa ito, ang kalikasan at init ng panahon ay magdadala ng kita. Ito'y mapupunta sa edukasyon, kalsada at medisina. Kung wala ito, mamamatay ang Zimbabwe. Kailangan ng malinaw na batas sa pagmimina. Tapat na pagbili ng enerhiya. Matatag na pera na may malinaw na suporta. Proteksyon sa ari-arian at malayang hukuman. Doon darating ang puhunan. Ang magsasakay makakabili ng buto. Ang pabrika'y makakakuha ng pyesa. Makikita ng kabataan ang dahilan para manatili. Ilang hakbang ay nasimulan na. Ngunit mahalaga ang resulta sa buhay. Ilaw sa gabi, gamot sa ospital. Matatag na presyo nang walang biglaang pagtaas. Kung ayusin ng autoridad ang pinensya at pipigilan ang pagtagas ng pera, uunlad ang ekonomiya. Kung naging interesante ito, mag-subscribe para sa bagong episode. Dito, lahat ay maikli at nasa punto.